kalimutan na lumangat at pamakawan. Yes, Lord. Pakaunong kumahan kami, huwag minsan na kami. Pagkawan ko sila turangan din ka. Yes, Lord. Lord. Kaya mambinis ka kami po. Lord, ayaw man kami manan. Tinaunuan dito ay palagi kagabsat mi. Yes. Nga kami pagkikosipat, sa kumagulgan, Lord, iyo. Kung ito, kaya hindi dito sa pagkikot nga bingay di sa saung organ. Yes, Lord. Sampai ito man. Kata sitalan-talan di manguhat ka rin puso. Lapay may nga kan agawi kirating sa saung organ. Lord, nagpipilan di daw sa Amerika. Kat malalan pa sa bibig sila o palagyan ka. Amen. Paano mo naranasan o nakita ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Sana nagdaang isang linggo nito. Medyo hindi mo maalala yung mga pag-ibig ng Diyos sa linggo nito, medyo umatras ka pa sa buwang ito. Sa buwang nagdaan. At sino bang gustong mauna? Maunang mapuno ng pagpapala. Oh, yan. Mauna si brother. Nung last Tuesday, may problema ko ng Lunes kasi wala akong ihahanda sa Fathers. Kaya sabi ni Miss, alaka nung ihahanda natin. Sabi niya, mayroong ibibigay yan. Imposible naman. Punta tayo ng talbos ng sayote doon sa Giratin. Pero nung kinaumagan, tumatawag yung engineer na bibili daw ng manok. Bumili sa akin ng manok, kaya pininta ko yung isa ng topal. Sabi ko, paibuti ng Diyos talaga na ibibigay niya para matuloy ang others sa Tuesday. Amen. Ayun, naganda kami ng konti. Sasaya namin. Kahit pa paano. Ano yung topic namin. Saka, ayun, at least kanina nagising ako kasi natulog ako ng alas 4. Nag-guess ako ng kulungan ng manok. Tapos yung pusa, nilalaro yung pako, nagising ako. Tingnan ko yung messenger, may chat si Pastor. Sakto namang may bakante si Jen Mario, sumundo ako sa tumay. Tapos ayun, salamat kasi safe kami na nakadating dito. Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos. Hindi na kasama si Brother Michael doon eh. Ang ganda ng niluto ni Brother Michael. Okay, sunod naman. Parang mabilisan na lang ng pagganito ah. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Sa owner, sa ating lahat na ama. Man of the house. Sa tuwing ako'y nakiki-unite sa ganitong gawain ni Lord, lalo na sa fathers, kasi pure na fathers. Noon, on and off, pero ngayon, praying pa rin na sana'y maging consistent and talagang nabibless ako sa bawat words, sa bawat katagang words na sinishare ng pastor, sinishare ng bawat isa sa atin, and I'm so blessed talaga. So nakaka-amaze talaga ang pag-ibig ni Lord sa buhay ko. And kanina, nung katatapos ko lang maligo, yung old friend ko ay nag-text na asan ka, kamusta? Nagyayaya siya ng nag-i-invite na, pero ang ini-invite niya vices. So next time na lang ito, sinabi ko yung lakad ko, ikaw na lang magpakain, sabi ko sa kanya. Dog food, ay dog meat, sabi ko sa kanya kanina. Nagtawanan kami sa text, pero andun yung, mas pinili kong pumunta rito kaysa yung pupunta sa kanya. In-invite ko rin siya na naramdaman ko na may work ang Holy Spirit sa isip ko, sa puso ko. Mas masterpiece ko pa, mas i-apply ko pa pag-pray ko na makakadalo siya sa linggo. Kasama ko siya noon na nalihap. Taga-Pugyas din siya, pero ano sa Pico. And yun ang parang hindi siya andun pa rin yung pag-greet niya sa akin. Pero ang gusto ko, sana'y mag-work ang Holy Spirit para ma-reach out ko siya.
yun po, ang aking parang pag-pray na kahit hanggang yun. Gusto na ako. Basta praise the Lord na nandito tayo. Yun po. Amen. Malaking tagumpay yung hindi ka nakila. Ang mga ganun na paanyaya. Praise God. Yeah, one thing dito may Let's call the gentleman from Alo. Amen. Actually, wala akong medyo naisip na talagang pero yung masasabi ko lang yung araw-araw na binibigay ni Lord na lakas at saka yung itong help na ano sa pagtatrabaho. Yun ang parang doon ko siya talaga increase Lord sa ito sa ano sa help at sa lakas araw-araw na binibigay. Kasi magkadalawang buwan na ngayon na wala na masyadong sakit. Walang sakit na naman. Yun pala, alam ko talaga pinupuli ang Panginoon sa ginagawa niya sa aming pamilya, sa akin din, sa mga provision na binibigay, protection. Saka ito lagi pangalan yung mga words niya, rumiring pa rin sa akin yung mga devotion book. Amen. Praise the Lord. Hindi lang basta kumbaga sa cellphone kailangan lang. Talagang nabibigay din naman yung mga words na gusto nilabas. Yun ko na kikita yung power ni Lord din sa akin ng mga blessing na binibigay niya sa akin. Yun, saka ngayon, akala ko walang magtitik sa akin kasi wala ang package na yun. Yung mag-text yung Bricks, hindi pa. Kasi kaya Bricks, walang nakikita yung mga ano. Kasi kung alis ko sa bahay, di ko nakikita na yung suko. Kaya, at least, may nagpaalala. Mas lalo si ano pala, ano natin dito. May malaking sila. Yun lang ang maano ko sa ating nakaraan din. Amen. Blessing. Baka natin ang kapatid na nagkukugo na yan sa devotion. Talagang pagtanggap ng personal na mensahe ng Diyos. I-update natin yung mga numbers kasi kahit dala-dalawang na-text natin kay Brother Peter wala pala siyang nare-receive. Dala-dalawang number niya sa dalawa, wala pala siyang number doon. Update tayo ng mga number pa mamaya. Basta baka marami cellphone. Yan ang secret talaga. Oo. Hindi ko ino-open kasi. Hindi, basta talaga Wala ko doon. Pag Tuesday, mag-open tayo ng group kasi nakaka-receive tayo kahit free data. Ayun, kay Brother Kutsing din, muntik nang hindi makapunta kasi hindi pala nagme-messenger din. Tinawagan ko nung last Tuesday na yun, hindi rin pala nag-messenger. Mag-messenger tayo kung pag Tuesday, kahit Tuesday lang. Pag ibang araw, huwag na tayo mag-messenger. Para makita natin. Kung saan tayo pupunta. So, Amen. Amen. Hallelujah. at sige, next. Ano naman, malaking pagsasalamat ay mapagsasalamat sa Diyos itong last week medyo marami na problema talaga nagkurang ko ng bigas kasi namatay yung tatay niya, kailangan niya yung cash. Isakto pa naman na bumaba ako doon sa Biskaya. Hindi wala na akong cash, bigas na yung nasa karga ko. Kaya nung pag-text ng gano'n, tumawag siya ako. Hindi ba, bukas na lang. Wala akong cash ngayon. Sabi
Isandi pa naman. Nung sandi na yun, kaya bumiyaya ako nung sandi, talagang kailangan niya yung kas. Tinigsan ko lahat ng mga customer ko, pwede sana ako deliver. Then tinigs ko yung mga customer ko. Doon ko na na talaga. Ang Diyos ay nasa akin ka. Imposible. Kung wala sa akin dito na, imposible na magtitis sa mga customer ko na bibiyahe ako doon sa Sunday. Kaya lang kung gawin mo posible. Kung sinabi niya sa akin na natin is impossible, yun. Lahat yung karga kong isang daan, nakuha lang. Wow! Yung Monday, yung pinagala ko ng kita ko ito kasi dahil all things are possible for Wow. Amen. May verse pa yun. Praise God. and you can do the same pa lang. Amen. Tapukan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Talagang malaking palakpak kasi si Brother Butsing ang pinakamalayang pinagagalingan pero nandito. Amen. Amen. So, sa Bilong City. So next naman na ating patayin. Sabi naman na talagang napakita sa akin ng Diyos yung buhay ng tao na kailangan bilhin sa Kanya. So, tulad ng linggo, naranasan ko na pumunta sa sa Agapilo. At doon ko nakita yung talagang sakripisyo ng mga kapatid natin na pumunta ron para magbigay serbisyo sa Diyos. Imagine kung nakita yung dedication nila na from biyahe, matatag na biyahe, pagdating doon, wala nang tanong-tanong, set up agad. Si John mo, biglang practice agad ng ano. Sa atin ba, sinakayin siya na agad, ganun din sila Diyos. So, grabe, napahanga ako sa dedication na lang ng puso nila na makapag-ibig. Imagine mo kung wala si God sa puso mo, hindi mo na naisin na pumunta mo. Kasi, una-una, sa biyahe pa lang, pagod mo. So, doon ako napahanga. Tapos, may nabasa nga ako na isang verse. Kasi talagang gumagalaw sa akin si God, pinapakita niya sa akin kung sino siya, paano ko siya mapag-alingkuhan. Yung sa verse na to, sa 1 John 4, chapter 4, verse 14 to 18, sabi niya, our love for God must be on the basis of our personal relationship with the Lord, Jesus Christ, as our Savior and Lord. So, ibig sabihin, makikilala naman natin daw ang Diyos kung meron tayong personal na relasyon sa Kanya. At itong gawain na to na fathers to fathers every Tuesday, isa to sa paraan ng Diyos para makilala ko siya. Magkaroon ako ng personal na relasyon sa Kanya, ma-enhance pa yun. Ganon din yung pina-experience niya sa akin magpunta sa Agapilo. So, sana nga talagang mas lumabong pa yung pagkakakilala ko sa Diyos. At ako naman ay hindi nagko-complain basta tungkol sa gawain hanggat kaya ko talagang gusto ko rin naman eh. Kasi marami naman na akong nagawa sa buhay na hindi rin maganda, na wala rin naman ako mapala. Nung pagpunta nga doon sa loob, doon ko na-experience yung kala ko, born again ka eh. Yung parang wala kang problema. Amen. Amen. Kasi pagdating mo doon, wala kang kakilala. Tapos ang sentro mo lang is, yun na, magsiservice na. Mag-preach na si Kuya Raymond. Napaka-refreshing na. Tapos after that, wala ka masyadong maingay na, ay malilinig na mga hindrance or maingay na tutok. So, napaka-refreshing dun sa loob. Tapos pumasyal pa kami dun sa ni Kuya Ermin, na kapatid nila.
nakasarap din sa pakiramdam kasi talagang walang problema. Wala akong naisip na problema that time. Enjoy na. Nag-enjoy ka na service ka pa kay God. Wala pa kasarap. Naway patnubayan talaga nila yung mga taong nagsasakripisyo para pagpaganap yung kanyang mabuting salita. Kasi napakalaki talaga ng ginagampanan nila para sa ibang tao para mas marami silang mahapon. Wala silang kakomplain-complain. Si Ate Bel, nung nasa sakya, wala siyang ibang mukhang bibig kundi yung dala namin na box. Gano'ng kamalaga yun na itong box na to, hindi lang basta gift yan. Punong-puno siya ng panalangin, gano'n, etc. para mabigay sa mga kabataan, sa mga bata. So imagine mo yun. Talagang walang complain. Ako lang nag-complain eh. Kasi masuka-suka ako eh. Physically, complain ko, pero spiritually, wala rin naman ako complain. Kasi masarap naman talaga eh. Diba? So, yun lang ito na share. Salamat. Alright, next naman si Brother Briggs. Ako naman mga kapatid, patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa ginagawa na dito sa ating mga tatay na yung sunod-sunod niya na nililesen natin yung dinidiscuss ng pastor ko sa doon ako nalibless kasi ako yung taong pag napapakinggan ko, tama. Pero pagka kinabukasan, kunti na lang naalala ko. Kaya kailangan mag-attend ulit ako sa susunod para ma-remind. Hindi one time nang narinig natin may apply natin. Kaya yun ang kagandahan dito na dapat lagi tayo dito na hindi naman palagi tayong excited na pumunta kasi ay doon tayo pinabasa siguro mag-take out na naman. Meron time na parang mawawala ka ng gana pero maganda naman yung tulad namin ni Brother Peter na mag-overtime. Others pa lang ngayon. So maganda na yung kakilala natin na kung kasi yung close mo is ang tawag doon. Nagtitik si Pastor na dito sa ating group chat pero maganda rin na bro. Tuesday pa lang ngayon. Pinaalalahanan tayo. Dalawa kami kasi magkatrabaho kaya dalawa kami papaalalahanan. So yun nga hindi ka kasi palaging kung pagka-unfair na pumunta. Tama. Kaya dapat meron yung take si Pastor para hindi mo parang tumbaos lang. Pero pag yung kasama kumpare mo o kaya ano man yung best friend mo parang kaya dapat mag-usap tayo na pares natin na magpapaalala sa atin ngayon kasi bali mo mga ganun pares Tatlo tayo. prophetic prayer. Kasi kung tayo nga nag-iblis dito sa ginagawa natin ito, paano pag wala yung isang kasama natin, paano siya hindi natin marinig. Ikaw pa mag-share sa kanya, paano pag hindi mo na-share sa kanya. Kaya mas maganda tawagin natin kasama natin nga. Pero kung nag-iblis, tapos kanina lang, pagka-agising ko, nagkapalit ako ng walang post naghihintay yung deliver ko. Tapos pagka unang deliver pa lang, tumigas ko rin ito nagpagsagad yung isip ko. Ako palitan yung bagyo ng booster. Ganun na parang ang isip-isip ko na ako magpapalabas na naman ako nito, may pinag-iipunan ako. Ngayon hindi ako na tiwala sa Diyos na isang ano ako. Kaya nung medyo nanghina ako, nagtyagaan ko ayusin. Yung pala nagbutas ng Diyos ng alternator ko para medyo matigas. Naayos ko na yun. Yung pala naaral na bakit ko nagdagdagan ako ng para hindi ka lang tiwala sa Diyos. Amen. Inisip ko na maganda naman ako maasa. Sa damdamin para tuloy sa mga review kanina na correct na kahit anumang
hindi lang sa Espiritu at sa ating pang-araw-araw sa magtiwala tayo lagi sa Panginoon na hindi na tayo ng wisdom kung paano natin na natin sa haharapin yung mga dumarating na problem sa ating buhay. Amen. Yun lang. Salamat, Brother Briggs. Grabe na. Ako din, paano pinagkita ng Diyos ang pag-ibig niya sa akin, dahil dito sa nangyari. First time na nangyari ito sa church, na pinapalakas ng Diyos ang band. Ito yung na-share ko nung last meeting, o nung last Sunday. Tapos, nakikita ko nang nangyayari, yung sinishare ko lang kung ano yung heart natin. Mapagpapatibay ang isang iglesia kung magkaroon ng connection ang bawat mga disipulo, bawat mga anak ng Diyos. Tayong sa fathers, ganun yung connection na yun, na merong pagpapaalalahanan. Kasi we care for each other, hindi lang tayo focus sa sarili natin, kundi tinitingnan din natin, nagkakaroon na tayong compassion, yung tinatawag na may pakialam ka na sa mga kapatiran mo. Nabibuild na yung concern mo, yung care mo, yung love mo. Grabe, ang laking bagay nun. Nangyayari sa singles network at sa ating partners, nangyayari mga ganyan. Kumustahan ng mga magkakapatid, kumustahan natin lahat. Yun po yung sobrang nagpapatibay sa ating church. Tayong mga nag-gather dito na mag-flow yun sa mga susunod na pagpasok ng mga baguhan is, ganito pala sila. Grabe kung paano nilang alalahanin ng bawat isa. At yun, magiging papasok sila sa ganung culture, sasama sila sa ganung kultura. Mati sa singles, hindi ginagawa ni Brother Jordan yun. Bless na bless sa tao. Doon pinakita naman ng Diyos ang pag-ibig sa atin. Kasi akalain mong last year, problema mo, pero ngayon sobrang blessing na hindi mo na ma-expect kung paano naging blessing ang tao nito. Na tumino siya at ganun na lang yung apoy niya. Kala ko, yung nga, may doubt kasi ilang beses yung tumino. Sobrang ganda, tapos biglang hindi mo na ma-explain kung paano yung kanyang galaw sa buhay niya. Pero ngayon, hindi lang siya talagang nawawala. Nakita kong mas tumitindi pa. Yung desire niya, nakikita niya kung paano gumagalaw ang Diyos. Kasi yung desire niya, Lord, gusto ko talaga na maging maayos ako sa mga finances. Kaya yun na sinasubmit niya lahat yung kita niya kay Mrs. At alam niya yung responsibilidad niya, hindi kagaya na parang nakakalimutan niya meron siyang motor na binabayaran, marami siyang utang. Ngayon is, nakikita niya yung pinoprovide ni Lord, tapos sinasabi pa niya ng pastor, pagbaba natin sa Friday. Kasi siya mag-drive Pero matindi dito kasi ako magpuprudo. Siya pa yung driver, siya magpuprudo. Yun yung design niya. Nung nakarang araw, pahit-hait 100 yung mga kita nung isang araw, biglang naging 1+. Tapos kahapon na ba, nagsubmit kay Mrs. 1.6. Uy, tumumple. Kaya itong kapatid na to. Tapos, biglang nag-start siya ng shift niya kaninang umaga. Full shift siya Tapos, matatapos lamang siya nitong 7. Kasi 7 mag-start. Nakita ko sa GC niya, kung tayo fathers, may GC tayo. Sila din na sila may GC. Yung iba din, parang walang response sa mga tinitext ko. Sinend ko ng every part ng bawat isa. Lahat sila doon kasi yung lesson, kung anong lesson na, tinatag ko sila bawat isa sa mga leader doon. Tapos yung mga part nila, at sila may part doon. Parang walang naglaret at walang magmakapansin. Siya, matindi kung paano mag-respond. Sabi itong kapatid na doon, naramdaman ko kung paano talaga pag-ibig ng Diyos sa akin. Pero na talagang kakaiba ang ginagawa ng Diyos since nag-start yung January sa fathers at sa singles. Kaya yun po, ramdam kung may patutunguhan tayo. Napakaganda. Kung ano yung blessing ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung pinakamagandang blessing, mag-flow yun sa bawat isa sa atin. Kung may blessing ng Diyos sa finances sa bawat isa, at pinapanalangin mo yung kapatid mo, nag-flow yan. Yung pinapakita kasi ng Diyos sa akin yun is yung corporate blessing. May blessing sa individually, pero may blessing din sa isang grupo. Kasi tinawag tayo ng Diyos as a team. Hindi tayo parang pupunta sa gera na mag-isa mo. Wala kang nagtatagumpay na one-man army. Si Rambo lang yan. Pero tayo, walang Rambo. Lahat ng mga magkikwento ng mga naunang lingkod ng Diyos, wala akong nagtagumpay na mag-isa. Kasi ang tao may kahinaan. Sinong mag-aangat sa'yo kung wala kang kasama? Ang Biblia maliwanag.
two heads are better than one. Kasi kung nanginan isa, may aakin na isa, sabi ng Ecclesiastes. At nakikita ko yun, nakukuha na ng church, nakukuha ng mga leaders. Hindi na focus sa kami na lang sa pastor at si Mrs. at the pastor ng mga ladies. Pag nanghina kami dalawa, wala rin mag-encourage sa amin. Hindi mahina tayong lahat. Pero ngayon, hindi na, ang labo na manghina tayo kasi meron nagpaparemind sa atin. Nagpapaalalahanan tayo. Yun ang yung nakita kong matinding nangyari ngayon. May pagpapaalalahanan ng bawat isa. May pagpapanalangin ng bawat isa. Hindi yung nag-expect na leader ang mga yan. Dapat, hindi yung gano'n puro dapat. Noong kasi puro dapat at puro yung expectation ng taas na standard. At pag nag-fall pa, medyo pumalya konti yung pastor, ganun ba yung pero nakafocus lahat sa negative. Tapos pag may nakitang kamalian, doon na ako pupukusan. Nakakalimutan natin na tayo tao. Pero ngayon kakaiba. Nakikita kong talagang may ginawa ang Diyos na kakaiba ngayon. Kaya talagang tayo bilang isang iglesia, matindi kung paano tayo gagamitin ng Diyos. Matindi kung paano din tayo i-bless ng Diyos. Amen. Ito, 4 na category ng ating church, panglima yung kids. Sa fathers, sa mothers, sa single men, sa single ladies, at sa mga kids. Nakikita ko natin kung paano na-establish. Noong walang masyadong structure, kahit sinasabi natin ito yung dapat maging structure, ang hirap mangyari. Pero ngayon, naaayos, may nagsusulputan, nag-volunteer. Kasi kahit may tao, kung wala siyang puso, walang magtatrabaho, walang mag-volunteer, maglilingkod sa Diyos. Ngayon, meron na, nagsusulputan. Yung isa pa nga boarding isang paso yun. Pero sabi niya, mag-full time ako sa church. Yung matindi naman yan. Yung nakikita mo talagang may plano ang Diyos, kaya siya yung kumikilos sa buhay ng mga tao. Sabi ni sister na yun, parang nililid ako ni Lord na mag-full time sa church. Ang maganda kong ganyan kasi marami tayong maayusin at may kasama tayo. Pinipipray lang natin na ma-confirm na talagang hindi lang yung parang naisip niya, kundi talagang alam niya yun ang direction ng Diyos para hindi naman siya mawala. So yun, ang daming mga galaw ng Diyos sa buhay ng mga kasama. Kaya yun, ramdam talaga namin ni Mrs. Sobrang may pag-ibig ang Diyos sa amin. Nag-ibig dito sa atin as a church. So next naman po ay ang ating pinakakuya dito. Sa akin naman, nung Sunday, hindi sana ako sasama sa doon. Kasi alam ko, ang inaano ko, hindi na ako mag-church kasi baka mamayang hapon kasi may nakapila kasi nakarga. Baka pag katapos ng church, papasok ko yun, naglilitaw, ganun ang nasa isip ko. Kaya sinabi ko kay Mrs. na puray na kayo sa lanti, makpan. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero paglabas na yun ng umaga, pagdating namin sa church, parang may bumulong na sana sa loob kasi marami kang mawiwilisan doon. Yung lang yung buro sa akin. Kaya nung dumating kami doon, yung sabi ni Brother Riley na parang mahirap sa daan pero nakarating ng matiwasay, nakarating ng safe. Pagdating namin doon, kita ko yung mga kapatiran ko na ngayon na ngayon na linggo na marami sila, pati mga bata, andun lahat. Kaya doon, nung magsimula na kami, ay pagkatapos kumain, nagsimula yung ng mga bata. Kung nakita yung mga bata na, sasaya nila. Tapos nakita mo nila na gustong magpuri sa Panginoon. Yan lang isang nabigyan sa araw niya. Saka, nakita mo yung may bigay yung nila, mga regalo nila. Ang sasaya nila, at saka makita mo yung nila sa nagturo sa kanila ng mga word of God na yung mga teacher nila. Yung kaya, para ganun ang bulong sa atin ng Diyos na sumama na para makita at mabilisan yung trabaho niya sa mga bata doon at sa mga panatin, sa mga heroes doon na mga kasama natin. Saka doon kung nakita ngayon, pati sila, yung mga pinsan ko, sila Lily, sa ni Roldan, makikita mo yung pag-grow nila, hindi gaya mo na pasumpot sa church. Kasi alam ko noon, medyo parang hindi sila active doon sa church, pero ngayon makita mo yung pag-active nila. Sila na mag-worship. Kaya
ganito pagkatindi ang trabaho ng Diyos. Kaya yun ang naano ko nung linggo, malaking aral din yun sa akin na pag nakita mo yung kabilang natin katindi ang pag-worship sa Panginoon, maiging hal sa kayang Amen. yun ang talagang daan ko. Praise the Lord, palakpakan natin ang Diyos. Yun, at hanggang sa mabuong lahat na silang pamilya. Kunti na lang sila eh. Isa sa pinagpipray natin ang kapatid ni Uncle Poldo. Yun ang sinulat kasi ni Hans, pray niya. Nakalinagan Ni Jun, ay Hindi di iwanas na. ay ni Kuya Nardo. Yun. Kasalahan kapatid ko rin yung sa yun din ang sinulat ko sa Twitter. Oh, Santo J. Pinesa J. Good morning. Santo ni Jiro. Dati naman active yun sa church. Kaso, ewan ko kung bakit na parang nagtrabaho na siya sa garden, focus na sa garden. Hindi na nag-a-attend kung minsan. Kaya sinasabi ko naman sa kanila na kahit busy kayo sa garden, mag-attend tayo sa church. Yun naman ang sinasabi ko sa kanila. Pati yung asawa ni Joan. Kaya sinasabi ko pa Joan, basta linggo, tinitext ko sila. O kaya tinatawagan ko. Ikuyin mo man ang nilahay mo mga pamilya church. Kung nakalitan ay alaman nga, church kayo, ikuyin mo nilahay mo. Amen. Habang nga ako, nagkararin na matignay mo, diya po sila sa diya panunod na panagdaan niya ako. Amen. Praise the Lord. So, naniniwala po tayo na kung paano kumilos ang Diyos na Tatay Poldo sa lahat na sa mga kapatid nila. Kasi sa mga hindi nakakalam, kung bakit nagkaroon ng agape loob, eh dahil yun kay Tatay Buding, sa pamilya nila, nag-start doon eh. Na wala na siya, nauna. Eh, masaya tayo kasi bago siya nawala, eh marami naman siyang naibigay niya ang buhay niya, unang-una, naibigay niya ang buhay niya sa Diyos, at may mga nagawa na siya. Yun, nakita natin na mag-umpisa sa isang pamilya, isang kapatid nila hanggang sa nalalahat na sila. At kunti na lang ang natitira, kaya lulubos-lubusin na ng Diyos. Wala nang titira ng Diyos habang may kapatid na nag-pray. Nakikita natin eh, na hindi pala sayang yung mga prayer natin, pagpapagod natin. Linggo-linggo nagbibiyahe tayo doon since 2017. Kami yung dating pastor natin sa Loo, 2016 nag-start. Bible study pa lang yun. Pumunta kami doon weekly hanggang sa naging simbahan. Pumunta rin doon. Diretso weekly hanggang sa dumami yun. Ang simbahan natin, dumami mga kabataan. Dumami sila hanggang sa sobrang tindi ng gawain ng away. Kaya merong disturbances. Kaya medyo nawala yung mga kabataan. Pero ngayon, nakikita naman natin paano bumipwelo tayo. Praying na maraming marireach na volunteer, may puso na mag-volunteer doon to reach out sa mga kabataan, may babalik ng kabataan. Patuloy magkakaroon ng magagandang programa tuloy-tuloy sa mga bata at sa lahat din ng mga families, tuloy-tuloy naman sila. Linggo lang ako pumupunta doon, pero pinagpapasalamat ko, sila na, yung mga na-train na leaders doon, kayang-kaya na nila. Yung activity ng Friday, activity ng Saturday, tuloy-tuloy na walang tigil na nangyayari weekly na kahit wala ako na. So yun ang pray ng Diyos, talagang kumikil siya sa buhay ng mga kapatid natin doon. Pumupunta sila sa mga nagbibisita sa mga nangangailangan. Tuloy-tuloy yung pag-ikot ng mga ganito rin, umikot sa bahay-bahay every Friday. Saturday is mission day nila. Nagbibisita sa mga nangangailangan, mga kapatiran, mga nangangailangan. So, ang buti ng Diyos, maraming ginagawa sa atin. At tawagin naman natin ang isang kapatid. So, anong pwedeng maipagpasalamat sa Diyos?
I'm stronger than you. Salamat din kasi nakilala ka namin. Palakpakan natin ang Diyos. Nakilala din namin ang magulang ni Brother Jomar at naniniwala kami na patuloy na gagabayan ka, sasamahan ka ng Diyos. At yung kung ano man yung inumpisahan niya sa buhay mo, itutuloy niya yun. Yun ang katapatan ng Diyos, itutuloy niya yun. So si Nanay Leonora naman. Una-una, malaking masasalamat ko sa Lord na hindi pa rin kayo nagsasawa dito sa amin. Pumunta. Malaking salamat sa inyo. Patuloy ninyo pagpunta sa amin tapos unang-una saka yung yung May na yun. Maraming pasalamat ko sa Panginoon, lalo na kay Pastor. Yung nagkanig kami sa Manila na hindi sana kami makapunta dito. Kasi kasama kami maliit na mga bata. Mabuti na nandun si Pastor na sinundo kami. Nakabot kami dito. At sa pag-abot naman namin dito, yung financial namin, na kahit na putol-putol, na lagi pa rin naka-ano sa amin, nag-protection sa amin yung mga kahit pangangailangan namin sa araw-araw na lagi kami yung support. Tapos yung tulong din ni Pastor na yung asawa ko doon sa nila sa building, sa trabaho. Lalo na rin yung trabaho ko sa trading kay Osvaldo na malaking pagpasalamat ko sa Panginoon at lalo na sa Osvaldo na Kuya. laging Kuya lang. Dito tayo, wala tayo sa trading. yung pagtulong niya sa amin na kahit na hiya-hiya ako kasi lagi ako sa yung pag-iimpake malaki pa rin po masalamat ko sa Lord na nandoon si Kuya. lagi na tulong siya sa amin, malaking mamahal ni God sa amin na lagi nagbigay, hindi siya nakulang sa amin. Lalo na yung nagkasakit kami, lahat kami nagkasakit. Doon sa pinangalan doon sa Nilin. Kami nagkasakit pero pinaayos, kami, pinapagaling kami ni God na halos magutuman kami doon kasi wala nang trabaho. Lagi ako nagdasal sa kanya na sana ayos niya yung mga anak ko. Kahit na ako hindi na una sa kanila yung magaling pero sila, sabi ko, dito lang ako sa bahay, God, sabi ko, sana sila ang mauna nagaling kasi sila ang nagtrabaho.
malaki pa rin ang pasalamat ko kagad na inaayos kami lahat na walang nag-ano sa amin kasi ano na yun, parang ano yun, malaki na yun na mga ubo na aywan ko pa, akala ko hindi na yun maalis. Pero yung lagi ko nag-pray kay God na hindi kami niya pabayaan. Amen. Praise the Lord. Tapos yung lalo na yung yung trabaho ni Grace, malaki pa rin ang pagpasalamat ko na natanggap siya sa trabaho niya. At lalo na yung pag-support niya din sa amin every month na binigay niya sa amin na sa bayaran ng house. Yun lang para malaki pong pasalamat ko sa Lord. Amen. Palakpakan natin ang pagpilihan niya sa pamilya ni Tatay Michael and Nanay Leonora. No? Ikaw ba naman yung nanay tapos makikita mo may sakit kayo lahat. Tapos sasabihin pa mo may COVID ngayon. Parang COVID. Praise God kasi wala. Mas malaki ang Diyos kaysa sa COVID. Amen. Praise the Lord. Kayo ba naman yung napakadami yung kumakain tapos wala nang makapagtrabaho. Nagpo-provide ang Diyos. At nandito kayo ngayon na masisigla. Nakikita ko lahat na sa dami nyo ang sisiglan nyo. Kaya purihin ang Diyos. So ngayon naman, tumakbo tayo sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Bible dito sa Ephesians. Galatians, unahin natin. Galatians, chapter 4. Ang nasa puso ko po ngayon bilang mga tatay, tayo mga tatay dito, mas maging malapit tayo sa gumawang tayo yung naging tatay. At siya ang pinaka-perfectong tatay. Hindi tayo perfecto, pero siya perfectong tatay. Hindi tayo ganong kalakas, pero siya malakas. Hindi tayo ganong kagaling, katalino, pero siya alam niya ang lahat. Kinukulang tayo ng pag-ibig, pero siya ang ating tatay na hindi kinukulang ang kanyang pag-ibig sa atin. At ito yung makikita natin dito. Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 7. Sabi niya doon, when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Ang Diyos, sinugo niya ang kanyang anak na ipanganak sa isang babae, na ipanganak sa ilalim ng kautusan upang tayo tubusin sa pagiging nasa ilalim ng kautusan. Na upang tayo, sa verse 5 sabi niya, matanggap natin ang kabuuang benepisyo. Yan, the full rights, kabuuang benepisyo at karapatan ng isang anak. At verse 6 sabi niya, at dahil tayo may mga anak, pinadala ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Yung Espiritu na laging nagtatawag ng Ama ko. Sino may Tagalog Bible dyan? Abba Father sa kanya. So verse 7, kaya nga hindi na kayo mga alipin, bagkos kayo may mga anak. At dahil kayo mga anak, ginawa ng Diyos na kayo'y tagapagmana. Yan. So unang-unang magandang unawain ng isang ama, hindi lang pala tayo ama. Nagpapatuloy na tayo pa rin ay mga anak. Hindi yung ikaw, anak noon, kaya inaarot, may nag-aalaga sa'yo, may nagpo-provide na tatay mo para sa'yo, mayroong nagpo-protect sa'yo, pero dahil ikaw na ngayon yung malaki, parang puro responsibilidad na lang tayo. At wala nang tumitingin sa atin. Hindi po. Tayo naging tatay tayo, at tinitignan natin yung mga anak, yung asawa at anak natin, kung paano ma-provide yung kanilang pangangailangan, kung paano tayo magkaroon ng tahanan para may matirhan ng ating pamilya, magtrabaho para may pambili ng pagkain, may makain ng ating pamilya. Ikaw, inaalala mo kung paano mailayo sa kapamakan ang iyong mga anak, ang iyong pamilya. Ang Diyos din, siya yung Ama natin na tinitignan din tayo. Yung sana maunawaan natin na meron tayong perfectong Ama na panggagalingan ng kalakasan,
ng karunungan, ng provision sa lahat ng pangangailangan natin bilang mga ama. Na hindi tayo kukulangin sa kung paano talaga maging tunay na ama. Kasi may desire naman po ba tayong maging mabuting ama? Meron po ba mga kapatid? May desire tayong maging mabuting asawa. Pero sa minsan hindi naunawaan, bakit hindi ako nagiging mabuting asawa? Kasi ang sinasabi ng aking asawa, sinasabi lahat ng aking mga pagkukulang. Kaya ikaw din, akala mo hindi ka talaga mabuting asawa. At yung mga anak mo sinasabi yung mga kahinaan mo. Kaya nakikita mo hindi talaga kung isang mabuting ama. At paano bang isang maging mabuting ama? Kasi minsan dahil sa na-focus lang sa kahinaan mo bilang isang ama ay na-discourage ka na rin. Siguro hindi na rin talaga ako magiging isang mabuting ama. At napakalaking discouragement yan sa isang tatay. Pero ito unawain natin, ikaw din ay isang anak. Paano ikaw ay naging isang anak? Ito nga yung nabasa natin dito. Tayo, tinubos ng Diyos sa pagiging nasa ilalim ng kautusan. Kasi kung ikaw na nasa ilalim ng kautusan, kung hindi ka kasama sa piniling tao ng Diyos, hindi ka kasama sa mga Israelite, ikaw yung hindi ka perfecto sa kung paano mo sinusunod ng Diyos, ikaw na nasa ilalim ng sumpa. Eh sino ba naman ang perfecto ang lahat ng galaw sa atin? Tayo po minsan nagkakamali. Pero itong unawain natin, pinadala ng Amang Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, upang siya pagbayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At pinadala niya yung Espiritu ng anak sa atin upang tayo magkaroon ng kakayahan ding tumawag sa ating Ama. Yung sinabi niya dito sa verse 6 na, He sent the Spirit of His Son in our heart. Meron tayong kailangan unawain mga kapatid. Meron ang Espiritu ng ating Panginoong Hesus, Espiritu ng anak sa atin, para malaman din natin kung paano maging anak. Kasi kung na-focus na lang tayo sa pagiging ama, parang mabigat na lang ang buhay. Pero mga kapatid, hindi tayo dinisenyo ng Diyos na parang magkirap ka, buhatin mo yung bigat ng pagiging isang ama, buong buhay mo, mamuhay ka sa kabigatan. Hindi po ganun eh. Kapatid, nakadesign pa rin na ikaw habang ikaw nagiging ama at ginagampanan mo pagiging ama mo dito sa lupa. Anak ka pa rin ng kataas-taas ang Diyos. Anak ka pa rin ng makapangyarihan Diyos. Anak ka pa rin ng maawain, mahabagin, at mapagmahal na Diyos. Hindi natin maunawaan yan. Kaya na andun, ay hindi natin dapat kalimutan yan. Kaya na andun sa verse 6 na, nawa, patuloy na tayo ini-exercise. Ang i-exercise natin, pagiging anak. Ama ako eh. Kaya nakasit na yung isip mo, puro pagiging ama, puro responsibilidad. Kaya ikaw napapagod. Kaya ikaw nanghihina. Kasi maraming umaasa sa'yo, pero ikaw na, hindi mo na kayang ibigay yung lahat ng expectation. Hindi mo kayang ibigay yung lahat ng mga hinihiling ng pamilya mo. Ikaw drain na. Empty ka na. Wala ka nang maibigay. Nasagad ka na. Ang tendency mo na lang is, paano bang maglaho dito sa mundo? Diba? Gusto ko nang maglaho na lang dito sa mundo. Kasi parang sa Diyabang ang buhay ay puro kabigatan na lang. Kailan kaya ang saya? Puro hirap na lang ba? O magdadrama lang ang isang tatay no? Na maraming responsibilidad. Especially marami kang anak. Eh kung sabay-sabay yan, magti-tuition fee yan. Eh si Brother Vic nga, dalawa lang. Eh medyo nasasabi niya, inaalala niya, ipabayaran din na. Dalawa lang yan eh. Eh medyo ramdam mo eh. Yung point ko is, kahit dalawa nga yung anak mo eh, ramdam mo na yung bigat nun. Eh paano kung 4, 5, 6, 7, 8? Talagang kaya naunawa din natin si kapatid na Michael, 8 eh. Kung 8 ba naman? Pero may kagandahan din yun. Talagang mai-exercise yung faith mo doon. Talagang kikilalanin natin ang ating amang nasa Diyos na may-ari ng lahat. Yun. So, verse 6 is, sana ma-exercise natin yung pagiging anak. Kasi sa pagiging anak, di ba, ang isang anak, pag may hindi siya kaya, alam niyang kaya ng tatay niya. Ang tatay niya malakas, kaya may hindi siya kayang buhatin, si Jasen hindi niya kayang buhatin yung kapkaban. Nabubuhat ba ni Jasen? Kapkaban. O paano kung isang kaban 50 kilos? O hindi daw niya kaya. Pero kaya ni tatay niya. Tama ba? Tama.
Hindi kaya ni Lord, hindi lang nakita ni Jason. Wala kasing 50 kilos na binubuhat natin. Oo. At hindi niya kasi tatay, kaya ngayon baka iiwasan ka na. At hindi niya nakita nung si kapatid na Botsing, patong-patong yung 3 hapkaban. Hindi kasi sila nakita yun, pero nangyari yun. Tama ba kay Brother Botsing? Nangyari may gano'n. Pinagpapatong-patong. Kaya ng isang tatay yung 3 kaban pagpapatong-patong. Kahit hindi kaya ng anak, kasi anak ka Jason, hindi kaya, pero tatawagin mo ang tatay mo kasi marami kang hindi alam, di ba? Paano ba ang kumpunihin ng aking bike? Pagdating nyo sa gabi, paano ba ang tamang pagsirado? Tugod ba tayo nagsirado ni Repolyo? Ano kasama kami niya? Agin mo mo, May anak tayong kasama para may example. Noon, sinong nagturo sa'yo mag-drive? Nakapag-drive na si Jason? Manubela. So, nag-uumpisa sa manubela. At lahat yon, marami siyang hindi alam sa sasakyan, hindi alam sa garden, hindi alam sa maraming bagay, pero alam ng tatay. Kaya siya may confidence na yung mga hindi niya alam may gagawa o may magtuturo sa kanya kasi may tatay siya. Tayo minsan kasi hindi natin nakikita na may tatay tayo sa langit. Kaya pag nasagad na tayo, parang wala tayong kilalang takbuhan. Kaya parang ang nasa isip na natin, wala, suko na. Pero gusto ko lang ipakita sa atin ngayon na meron tayong tatay na nagsasabi, gusto niya, ang purpose sa verse 6 na ito, Galatians 4 verse 6, kung bakit niya sinabi dito, nilagay niya ang espiritu ng kanyang anak sa inyong puso. May pwedeng magbasa ka ng Tagalog, baka sa English lang to. Pero basahin natin sa Tagalog. Sinong may Tagalog dyan? Galatians 4:6. Galatians, Galatia chapter 4 verse 6. Galatia chapter 4 verse 6. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Amen. So, pwedeng sabihin ng Diyos, kasi dito talagang na ulit-ulit na tayo, dahil kayo mga anak. At pwedeng sabihin dito sa verse na, dahil kayo mga anak, sinugo ng Diyos ang kanyang espiritu sa iyong puso. Nilagay ng Diyos ang espiritu niya sa iyong puso. Pero hindi niya sinurkat na gano'n eh. Nilagay ng Diyos ang espiritu ng anak sa inyong puso. Anong ibig sabihin? Gusto niyang matutunan natin tumawag sa Kanya bilang isang anak. Hindi ka lang tatawag sa Kanya, pero ang tingin mo pa rin sa sarili mo bilang isang ama. Kaya, pag tumatawag ka sa Panginoon, ang tanging na nasasambit mo is, tulungan mo naman ako bilang maging isang ama, kung paano maging isang mabuting ama. Pero hindi mo na-enjoy yung pagiging anak na pag ikaw, anak, may nag-aaruga sa'yo, may tumutulong sa'yo, marami kong hindi alam, pero normal natutuwa kasi anak kanya. Ang ganda lang na maranasan sana natin, mailagay sa mind din natin yung anak tayo ng perfectong ama. Kung meron kang problema sa pagiging ama, hindi alam sa pagiging ama, kailangan mo ng karunungan, kailangan ng magtuturo, meron tayong perfectong ama. Pag tayo patuloy na lumalapit sa Kanya bilang anak, sasabihin niya, anak, ganito ang pagiging isang mabuting ama. Dahil anak kita, o may nagtatawag sa atin pa rin na anak, tutulungan kita, bibigyan kitang katalinuhan, bibigyan kitang karunungan, gagabayan kita, at puprotektahan pa kita. Nagtatrabaho tayo lahat, karamihan na nasa kalsada. Pero ang sarap lang na makita na naroon palang nagpuprotek sa atin. Ito ang malaking kaibahan. Kasi si Jason, pag nagbiyahe, pag marunong na siyang magmotor at nagmumotor, at si tatay niya nagtatrabaho sa garden, hindi niya kasama ang tatay niya para i-protection. Pero tayo, ang ama nating perfectong nasa langit, makapangyarihan sa lahat, kahit saan tayo pumunta, tinitingnan niya tayo. Tayo mga tatay, kung saan tayo napapadpad. Ay nag-drive tayo, sila Brother Briggs at Brother Peter, laging araw-araw nasa kalsada. Si Brother Butsing naman, malalayong pinupuntahan. Kami naman, kung saan-saan umakyat,
mga bahay. mga akyat bahay, pero salamat po. Hindi kami akyat bahay kasi ang inakit namin, hindi pa nga bahay yun. Ginagawa pa lang. Ini-estimate namin yung ilang webdik ang magagamit yan, o ilang bubong, o ilang trusses, ilang zipper lanes. Pero salamat sa Diyos, tataas din ang mga nakit namin, naranasan din namin umakyat sa mga ilang palapag, tapos mag-estimate ka rin, magsusukat-sukat ka. May protection tayo sa ating amang nasa langit. Si Tatay Pordo rin, binabantayan pa rin siya ng Diyos sa maraming mga manggagancho dyan sa Pilipinas. Maraming mga sinungaling, maraming hindi marunong magbayad ng mga utang. Ang dami dyan na nagiging sakit ng ulo. May protection sa Ama. Pwede tayong tumawag, Lord, protect mo naman ako. Hindi yung parang natigil tayo na, hindi, Ama ka, ikaw na at sa'yo na lahat ng responsibilidad. Pero anak po tayo. Yung maliwanag yun. Nilagay ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak. Kasi kung titignan natin, ganun ang ating Panginoong Jesus ang nasa lupa. Araw-araw yung kanyang communication sa Ama. Araw-araw yung kanyang pagdedepende sa Ama. Araw-araw yung kanyang pagtatanong sa Ama. Kaya sana ma-develop sa atin yung pagiging anak. Pag na-develop sa atin ang pagiging anak at nararanasan natin yung pag-ibig, yung kapangyarihan, yung karunungan ng gagaling sa Ama natin, automatic, natututo din tayo kung paano maging isang mabuting ama, mabuting asawa. So yun po yung ating pinag-aaralan nito. Kaya, nung tinuruan tayo, medyo nabanggit kasi ang tagpulso ng pag-pray, nabigla tayo noon na hindi tayo marunong pero kapinsan tayo. Ito nung tinuro ni Jesus Christ, yung kung paano ang tamang pag-pray. Tinanong siya ng kanyang mga disipulo, Lord, paano ba ang mag-pray? Matthew 6 verse 9, sabi niya, this then is how you should pray. Ganito kung paano kayo mag-pray. Sabi niya, Our Father in Heaven. Ang unang-unang tamang bibig kasi pag mag-pray ka, yung salitang Ama ko sa langit. Ama ko. Yung word na Ama ko sa langit. Of course, siguro yung iba nito memorize kasi itong Lord's Prayer, nung elementary ako, naturo na to. High school ako, naturo. College, meron pa rin natuturo. At inuulit-ulit nila. Our Father in Heaven, hallowed be your name. Tapos ginawan pa ng kanta. Our Father who art in heaven. Pero yung itong tinuro ni Jesus, ganito kung mananalangin kayo. Gustong ituro ni Jesus, hindi ko lang siya Ama. Ama rin niyo rin siya. Yung Ama kong nasa langit na talagang tinawag ko, araw-araw nung ako'y nasa lupa. Anong ako'y nandito sa lupa? Ama niyo rin siya at tumawag kayo na akuin niyo, ariin yung Ama niyo rin siya. Ang pagtawag niyo is parang hindi siya yung parang, ay ba kasi pag tinawag mo, tinitingnan mo ang Diyos na Master. Kasi natuturo nga naman na ang Diyos ay King, Lord, Master, Panginoon. Pero pag mananalangin ka, hindi ganun ang pagtawag mo. Ang pagtawag mo sa Kanya, Ama. Mayroong relationship na madikit na relationship. Close relationship. Pag tinatawag mo siyang Ama, hindi mo tinitingnan na parang ikaw lang ang nasa authority. Pag tinatawag mo siyang Ama, kinikilala mo ang authority niya. Meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority, meron siyang, yung sabi niya, Our Father who art in heaven. Meron siyang kapangyarihan na ibigay kung ano man hinihiling mo. Kasi hindi yan yung Ama na Ama sa lupa. Yung Ama sa lupa, kahit gaano kung kamahal ang kanyang anak, kung wala siyang kakayang ibigay, hindi niya magagawa. Ang Ama sa lupa, kahit may kakayang ibigay, pero walang pusong ibigay, hindi niya ibibigay. Di ba? Ganun yung limitation ng mga Ama dito sa lupa eh. May mga Ama na sobrang yaman, pero wala namang pakialam sa anak. May mga Ama na sobrang mahal ang anak, pero wala namang pera. Di ba? Pero ang Ama natin nasa langit, meron siyang kakayahang ibigay. Ano yung pangangailangan natin. Tumawag lang tayo sa Kanya bilang isang anak. Praise God. Marami tayong mga pangangailangan, iba't iba ang mga pangangailangan para sa atin. Pero nawa, isang punto lang na matutunan kahit yun lang man lang, maging anak man lang tayo. At totoong ramdam mo na hindi ka parang
anak na hinuhusgahan ng iyong ama. Hindi po. Hindi ganon. Hindi condemning father ang ating ama. Kundi sa prodigal son, ang pinaka-ini-illustrate talaga ng ama doon ay ama natin sa langit. Sa kabila ng daming mga kapalpakan at kasinungalingan, kayabangan, kahayupan ng prodigal son na yun, Luke chapter 15 verse 17, pababa, talagang makikita mo ng pagyakap doon eh. Sana makita natin yung ama natin nasa langit na gano'n siya sa atin. Tama, hindi ka perfecto. Marami pang kailangan ayusin ng Diyos sa'yo. Pero sa kabila ng hindi ka perfecto, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Habang ikaw lumalapit sa Kanya, mas na inaayos pa niya kung paano kang tumayo bilang isang ama. Kung paano tayo mas makasunod pa sa Kanya. Kung paano tayo mas magiging effective sa pagiging ama at pagiging asawa natin. Yun. Matthew 6:9 na yan, tumawag lang tayo, Our Father who art in heaven. Matuto tayong magpuwi sa ating ama sa langit. Akuin mo siyang ama. Hindi mo lang na tinitingnan bilang master, bilang lord, bilang hari, bilang king, bilang boss. Hindi tinitingnan mo siya. Anak ka niya, may karapatan kang tumawag. May karapatan kang humingi. May karapatan kang, sa term natin, aglampay. Maglambing. Naglalambing tayo sa ating tatay. Maglambing ka din kasi ama ko, nakikita mo naman, medyo pagod na pagod ako ngayon. Palakasin mo naman ako. Nakikita mo naman, gulong-gulo ang isip ko ngayon. Tulungan nyo naman ako. Tulungan nyo naman po ako at bigyan kaliwanagan ang aking isip. Sinasabi mo yon na alam mo 100% sa puso't isipan mo na anak ka, na wala kang pagdududa. Naging anak tayo ng Diyos pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanyang anak na si Jesus. Wala kang pagdududa sa iyong mga hinihiling. Hindi yung parang, tama kaya, nabibigay ito sa akin. Hindi naman ako perfecto, hindi naman ako naging mabuti. Nagda-doubt na tayo pag ganun. Hindi talagang tignan mo lang ang awa mo na mabuting ama. At hindi siya laging nakafocus sa kung gaano ka kabuti bago Kanyang tutulungan. Kasi alam naman ng Diyos ang puso mo, kung ano talagang puso natin. Totoo ba na talagang puso mo talaga na mas makasunod sa Kanya? Totoo bang sa kabila ng mga kapalpakan mo na yon ay nagsisisi ka, may totoong pagsisisi doon? At humihingi ka ng pagpapatawad niya at gusto mo talagang itama yung mga mali mo, tutulungan ka ng Diyos kung gano'n ang puso mo. Kahit gaano kawalan niyang tao, kung may puso yan na gustong magbago at gustong maayos ang kanyang buhay, tinutulungan ng Diyos yan sa lahat ng nagpapakumbaba. Iba ang isang taong walang malaking kasalanan. Pero siya self-righteous, walang tulong ang Diyos. Pero kahit ang tao maraming mga kapalpakan, pero grabe ang pagpapakumbaba sa Diyos, yun ang mas tinutulungan ng Diyos. For He humbles the proud, but He uplifts the humble. Tinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba at binababa ng Diyos ang nagmamataas. Kaya tayo patuloy lang magpakumbaba sa Diyos. Bilang mga tatay, tingnan natin yung mga kahinaan natin, ilapit natin sa Kanya. Bilang isang ama, bilang ama natin na nasa langit, ama kong nasa langit. Ganito yung mga kahinaan ko ngayon. Pero hindi, ayaw ko na manatili ito sa akin. Tulungan mo ako, palakasin mo ako. Patuloy lang na ganun yung panalangin natin. I-develop pa natin yung intimate, yung kasi binasa natin sa Galatians 4:6 na yan, yung Abba Father. Hindi lang sinabing Father, meron pang kadagdag na Abba Father. Ano ang ibig sabihin ng Abba? Yung pinaka-closest, pinaka-madikit na pwedeng pagtawag sa ama mo bilang isang ama mo. Ewan ko kung gaano tayo ka-close sa ating ama, pero nakaka-apekto kung paano mo tawagin ang ama mo sa langit kasi baka nga hindi mo naranasan ang mamuhay sa pangangalaga ng mabuting ama. Baka nga lumaki ka na wala kayong maayos na relasyon ng iyong ama. Kaya nag-struggle ka kung paano kang makarelate at maunawaan ng amang perfecto sa langit na gustong-gusto na kayo magkaroon ng sobrang close na relationship. Ewan ko kung ano ang klase ng ama na kinalakhan ng bawat isa sa atin. Pero ito, iba yung amang pinag-uusapan natin ngayon. Perfectong ama ito. Mapagmahal na ama, walang hangganan ang kanyang pag-ibig. Ang isang maawain na ama, mabuti at tapat na ama. Yun po ang pinag-aaralan nating ama ngayon. Lumapit tayo sa Kanya
Huwag nating tingnan na, huwag nating hayaan na kung ano yung pagkakilala natin sa mga ama dito sa mundo, eh ganun yung tingin natin sa ama natin sa langit. Kaya nga klarong sinabi ni Jesus sa Matthew 6:9, Our Father who art in heaven. Amang nasa langit to, hindi amang nasa lupa. Kahit pa lumaki ka sa pinaka walang kwentang ama. Pero kung ikaw ngayon tatawag sa pinaka-perfectong ama sa langit, ikaw matututo rin kung paano maging mabuting ama. Yan. Kasi parang ang cycle ngayon, itong deception ng kaaway, ang isang lumaki sa hindi mabuting ama, lalaki na rin at magkakapamilya na hindi siya mabuting ama. At the cycles goes on kasi hindi ka naging mabuting ama. Yun ang naranasan ng iyong mga anak. Paglaki din at magkakapamilya, hindi rin mabuting ama. At the cycle goes on, papaikot lang yun. Pero nung dumating si Jesus, at pag si Jesus na ang maghahari sa isang tahanan, maghahari sa puso ng isang ama, mag-iiba, doon lamang mayroong hope na mag-iba yan. So, salamat tayo na nakilala natin ang ating Panginoong Jesus. Salamat tayo na tayo natututo kung paano tumawag sa ating amang nasa langit bilang isang anak sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Naniniwala po tayo pagpatuloy natin i-practice, i-exercise, hindi lang yung napakinggan ko, di talagang hahangarin mo, i-exercise mo, i-practice mo yun, isabuhay mo yun. And then, 1 year after now, iba na tayo. Kakaiba ang bawat isa natin. So, yung po yung lesson natin na yun, kung paano pagiging anak natin sa ating perfectong ama, bilang mga ama na nandito sa lupa. So, pag-pray po natin na may sabuhay natin yun, tayo po yung lumuko sa panalangin. Ama naming nasa langit, salamat po na tinawag mo kaming anak. Nung aming tinanggap ang iyong anak na si Jesus sa aming buhay. At siya na ang nananahan at namumuhay sa aming buhay. Salamat po na sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, tinawag mo kami na anak. Yes. Lord, salamat po na tinuturuan mo rin kami kung paano makipagrelasyon sa iyo, kung paano yung pagkikitungo namin sa iyo. Yes. Bilang ikaw ay perfectong ama namin at kami ay mga totoo at legitimate, legal na mga anak mo. Anak mong minamahal mo, pinapahalagahan mo, anak mong sobrang gusto mong makaugnayan, makasama ng malapitan. Salamat po naman namin nasa langit na andyan ka na gumabay sa amin bilang mga ama na nangangalaga sa aming mga pamilya, Father God. Salamat po na andyan ka na pagtatanungan namin kagaya ng kung paano ang isang bata laging nagtatanong sa kanyang ama sa mga maraming bagay na hindi niya alam. Ito po yung hinihiling namin na kung mayroong mga darating na hindi namin alam, mga bagay na kami nahihirapan, kami nabibigatan, andun po nawa yung pagtawag namin sa iyo. Lord, hindi namin kakalimutan na kami anak ng kataas-taasang Diyos na Ama namin nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa lesson na ito na ipapamuhay ng bawat isa sa amin. Patuloy din na pinapanalangin namin ang aming kapatid, si Brother Michael Villar, Lord, bilang isang kapatid na aming napuntahan dito sa bahay, sa tahanan ito. Amin pong siyang pinagkakatiwala sa iyo. Yung patuloy na pag-develop mo ng mga inumpisahan mo sa kanyang buhay. Lord, meron kang inumpisahan, meron kang ginawa, meron kang trabahong inumpisahan sa kanyang buhay. Naniniwala kami tatapusin mo yan dahil ikaw ay Diyos na tapat. Lord, pinagkakatiwala namin ang kanyang buhay sa iyo. Patuloy na i-develop mo, pagandahin mo pa kung paano siya tumatawag sa iyo, kung paano siya nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, kung paano siya i-apply niya yung pagiging anak mo, Panginoon. Lord, siya ay mahal na mahal mo. Lord, siya po, Panginoon, ay gusto mong pagkilusan. Siya po, Panginoon, ay gusto mong gabayan. Siya po, Panginoon, ay gusto mong tulungan. Siya po, Panginoon, gusto mong ibigay lahat ng mga pinakamagagandang plano mo sa kanyang buhay. Father God, pinagkakatiwala namin ang aming kapatid sa iyo at ang buhay ng bawat isang naririto. Salamat po sa mga pagpapala mo. Dakila ka, Ama namin Diyos na nasa langit. At lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So doon po tayo nagtatapos. At dahil meron silang isang anak, meron tayong kapatid na nag-birthday, kawatin din natin. Para Celebrate.
Jesus celebrate. Yeah. Thank you for that word. Thank you. Kantahan ng namin. Kakantahan ka ng mga fathers. Jesus celebrate.